Pag-take yun, kakainin mo eh. You may sit down. Okay, so yan po mga kapatid. Gusto lang naman kasi pasayawan. Kasi nakita ko kayo sa devotion nyo kanina. Naku, ang okay nang sasayaw sa na hindi man lang matanggal yung mga litid ng mga dancer dito. Grabe ng kauunat ka. Tapos kayo, grabe ng pag-ulan. Pa-cute ba? So yan, tuloy. Pinagsayaw tayo. Amen po? So yan po, nakita natin na welcome. Sabay palakpak. Okay. So, that was last Sunday, yung 4 basic truths. We are God created. That's why narinig natin yung God's love. Because God loves us and want us live a full and happy life. Yeah. Take heart that word. Na gusto ng Diyos tayo ay masaganang namumuhay sa Kanyang pag-ibig. And the secondly, the full. We're separated from God and could not live with full life. Pagka tayo hiwalay sa Panginoon, way tamahin mo sa atong kinabuhi. Gid. Tama po, mga igsoon? Oo, mayo kitang maginibo sa tuyang mga buhay. Kung harayo kita sa kagurangan. Sabi sa mga Ilocano, apart from God, we can do nothing. Kasi English yung nagsalita. Right? Thirdly, incarnation of Jesus. He is the only one can save people. And redemption. We must accept and believe to Jesus as our personal Savior in order to have a power to live in a new life. So, today, the 4 basic truth, number 2, the full. We are separated from God and could not live with full life. So, hiwalay sa Diyos dahil sa pagbagsak. Amen po? Amen. Yan ang isang katotohanan. Minahal tayo ng Diyos, kinpray tayo ng Diyos, minahal niya. Pero pangalawang katotohanan, bumagsak ang tao. Sa pagbagsak ng tao, nahiwalay ang tao sa Diyos. That's why we are going to talk about salvation. Now, salvation. In Romans chapter 10, verse 9 to 10. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and saved. Kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananatili ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kaniyang puso at sa gayoy napapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Okay. What is salvation? What is the Christian doctrine of salvation? Ano po ang kaligtasan? Yung sagot, ang tanong ko po, what is salvation?
Ano ang kaligtasan? Salvation. Right. At least, marami na kayong natutunan sa term ko. No? In Christianity, salvation also called deliverance or redemption. Is the saving of human beings from sin and its consequences. Yan daw ang kaligtasan. No? Tinatawag din siyang paglaya or redemption. Pagtubos. Pagpapalaya at pagtubos. Pagliligtas sa sangkatauhan. Umaligtas siya doon sa dapat niyang harapin consequence. Kabayaran. Doon sa mga nagawa niyang kasalanan. So, unid salvation. Sino ba ang nangangailangan ng kaligtasan? Ako. Sige po. When dead man fall unto danger, kailan siya bumagsak? Kailan bumagsak ang tao at nalagay siya sa panganib? The question that who need salvation, those are on the brink of danger or threat. Yung sila'y nasa panganib. Nasa binggit ng panganib. Ang mga nasa binggit ng panganib ang nangangailangan ng kaligtasan. And who is on the brink of danger? Sino ba ang nasa binggit ng panganib? Tao. Tao. When did man fall into danger? Mankind was put in peril when the first man disobeyed God's command that led to sin. Nauwi sa kasalanan. Simula silang bumagsak, nalagay sila sa panganib nang sila ay bumagsak. Nalagay sila sa alanganin. In what is the reason in why the man is in danger? Anong dahilan? Anong rason? Na? Bakit ang tao ay nalagay sa kapahamakan? Ano ang dahilan? Hinahanapan natin yon. Anong dahilan? At nalagay sila sa peligro o sa panganib, mga kapatid ang tao. Ang katabi mo ba tao? Amen. So lahat tayo tao. Amen po? Somewhere in Genesis chapter 3, Adam and Eve full unto sin. Doon nagsimula nang sila'y bumagsak sa kasalanan. Bumagsak sila dahil sa kasalanan. Sa ano ang pinag-ugatan ng kanilang kasalanan? Pagsuway. One word, pagsuway. Pagsuway, disobedience was enough for them na sila'y pinalayas sa paradise. Hindi pa umaamin. Enough po, ang tanong ko po, kung enough po bang dahilan yung pagsuway nila kaya sila pinalayas? Enough na dahilan? So nasaan yung yung pag-ibig ng Diyos last Sunday na ang pag-ibig ng Diyos unconditional. The love of God so wide. Winding road. No? Napakalawak ng pag-ibig ng Diyos. Kung napakalawak ang Diyos, disobedience of man is not enough, a reason. Hindi yun dahilan para sila palayasin sa
paradise, sa place of God. God always give us a chance. Not only one more chance. Indefinite chance. Unrevocable chance. Unrevocable chance. Amen po? Amen. Kaya nga, he made a conversation, nagtanong siya hindi siya basta-basta nagpataw ng penalty, not unless you make an interrogation, ang conversation I mean. Hindi siya gaya ng tao. Pag nalaman niyang nagkasuspect sa ka, tigbak ka kaagad. Nagtanong siya bakit kayo nagtago? Ba't hindi ko kayo nakita? Ang tao pala, pag nagkasala, nawawala sa paningin ng Diyos. Amen. Siya nga nagsabi, nagtago sila Pero ang kahulugan nun, nawala sa paningin niya. Kasala. Kapag ang tao pala nagkakasala, nahulog sa bitag, nasa loob ka ng kadiliman, na minsan pang kahit mata ng Diyos, hindi ka nakikita. Amen. Sad. Kaya sabi na, tao, nasan kayo? So hindi niya nakita. Nagtatago po kami. Umamin. Why? Hubad po kami. You see? Karoon sila ng knowledge. Ang sinabi nila, hubad sila. Ganda siguro noon. Kung di sana sila nagkasala, hindi natin problema ang mga damit ngayon. Ang mamahal ngayon. Oh? Wide ang inyong isipan. Kasi kung wala tayong saplot, do not put it in your imagination. Ang ganda siguro na nung biro mo yun. Huwag kayong titingin sa akin ng mga gano'n. Magtago na ako dito. Diba? Kaya ngayon mayroon tayong tinatawag na malis. Malis. Ano kasi wala. Nasa Macau ka, tapos Malaysia ka. Malis. Nagtatago kayo? Bakit? Hubad po kami. Oh, come on. Sabi ng God. Hindi po yun ang sabi niya. Oh, come on. Bakit? Sinuway niyo ba? Kaya nagkaroon kayo ng Malaysia. Dahil napagalaman ninyo, kinain ninyo ang bunga na tumutukoy ng mabuti at masama. At biglang nagsalita si Adan kasi siya ang target, siya talaga yung pinagbilinan Yung babae ko kasi na binigay mo. Parang niya pang sinabi kay Yahweh, kung hindi mo sana yan siya binigay ang babaeng niya. Kung sa ngayon na siguro sa modern Adan, siguro sabihin, kung di mo yan sa akin binigay na babae niya ng napakadaldal, napakabungangira, hindi sana ako nagkaganon. Kaya lang noon, wala pang ganon Tapos tinanong din niya, siyempre makatarungan si Yahweh, sabi niya kay Yahweh. Sabi ni Yahweh, amen. Totoo ba yun? Hindi yung kasing ahas, nilin lang ako. Diba? Yan ang na-adapt ng maraming bata sa mga magulang. Nagtuturoan kung sinong nakabasag ng pinggan. Dahil saan niya yun nakita? Sa magulang. Yung wallet, baliktad ng kinuha ng nanay, baliktad ang pagkabalik, nagtanong ang tatay. Bakit baliktad yung wallet ko? Sinong nakialam? Sabi nung nanay, baka yung mga anak mo. Sabi ng mga anak, nagtinginan yung tatlong anak, hindi naman ako
Sabi ng bunso, si nanay, nakita ko kanina siya. Hindi lang makapagsabi kasi malalagot sila sa nanay. May kuring-kusing silang lalabutin. Alam niyo ba yung kuring-kusing? Hindi lang kurot, yung kuring-kusingin ka talaga. Ayan, kayo mga teacher, may hilig kayo niyan. Mga estudyante. Diba? So mga kapatid, kaya nung mga bata, natuto rin magsinungaling, nagturuan. So yun ang reason. Nang magturuan sila, they were sent out from paradise. Kaya nalagay sila sa panganib. Yun ang sinasabi ng Romans chapter 5 verse 19. Everybody read. For as by one man's disobedience, all were made sinners. Dahil sa pagsuway ng isang tao, ang lahat ay nagkasala. Kaya ngayon mayroon tinatawag na original sin. Kung may original sin, now, correct me if I'm wrong, mayroon local sin. Kasi may original, di ba? Personal sin. Original sin. Ilang sin ang alam nyo? Mortal sin. Venial sin. Sa Pilipinas, mayroon pa isa. Cardinal sin. Cardinal na may sin. Ano pa? Mayroon pang iba? Asin. Ayan. Iba-iba may mga pangalan. May mga major, may mga minor sin. But ang lahat ng yan, ang tawag diyan ay kasalanan. Sin eh. Kung i-evaluate natin, is there any cute sin? Binyal, cute lang na sin? Hindi Small, little? Big sin. Ha? Kaso may mga ori yun eh. Pero lahat yun ang tawag doon ay kasalanan. Sin. In that sin, there is no such cute, but there is acute. Delikado. No? Mga kapatid? Amen. At maliit man yan o malaking kasalanan, isa lang ang bunga niya. Amen. From Romans chapter 3, verse 23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Hindi tayo umabot sa standard, sa pamantayan ng Diyos. Ang lahat ay nagkasala. Taas kamay ang nagkasala. Bakit nagtira kayo? Isa na nga lang, kalahati pa. Taas kamay ang nagkasala. Baba, mga kapatid. In Romans chapter 6, verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. In Christ Jesus, our Lord. Palakpakan natin. What is the wages of sin? Ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Taas kamay ang nagkasala. Anong kabayaran niya? Kamatayan. So sino ang nasa panganib? Tayo. Sino ang nasa panganib? Ako. Ang nasa panganib. Amen po. Amen. Dahil ako ay Sala. ang kabayaran ng kasalanan ito ay Kamatayan. kamatayan. What
is death? Ano ang kamatayan? Yes. Death is kamatayan. In what is the definition of death? Ano ang kapahayagan na kahulugan ng kamatayan? Are you there? Amen. Taas kamay ang may kaluluwa pa. Oh yes. Yung hindi nagtaas, patay ka lang. Taas kamay ang may kaluluwa pa. Kaya ikaw ay? Patay ang kaluluwa. Buhay. Patay ang kaluluwa. Are you listening? Amen. Nasusundan niya ako? Amen. Buhay ka kasi may kaluluwa ka pa. Amen. Kapag humiwalay ang kaluluwa mo dyan sa katawan mo, Patay na. Patay na. patay ka. Sabihin mo, pag humiwalay. Kaya di ba mayroon mga minsan pag namatay na daw siya, nakita daw niya yung katawan niya na bakit nandun yung katawan ko, sa mga palabas lang yun. Pero mayroon na ba ditong nagpatotoo nun? Kasi ako nung naghingalo ako, hindi ko pa nakita ang katawan ko. Ang naramdaman ko lang sa time na yon, pinaka masarap na pagtulog ko sa buong buhay ko. Sarap ng tulog ko. Na parang pagtulog na parang ayaw mo nang gumising. Kaya nung ginising ako nila, ang pagkakaalam ko ginising ako nila, grabing sisi at galit ko kung bakit nila ako ginising sa napakasarap kong tulog. Kayo, gusto nyo maramdaman yung tulog na yon? Hinihingiin natin sa Panginoon. No? Hindi pa lumutang yung sarili ko. Yun lang yung naramdaman ko. Pero 18 hours na akong lifeless nung time na yun. So mga kapatid. So meaning yung death, yung kamatayan, ang definition nun is separation. Diba? What is death? Separation. Ano ang pagkamatay? Ano ang kamatayan? Humiwalay. That's why lahat tayo nagkasala. Ang kabayaran nito ay kasalanan. Ang kasalanan na ito, ang siyang kabayaran nito, pagkahiwalay natin sa Diyos. At dahil nahiwalay tayo sa Diyos, dahil nahiwalay ako, nahiwalay ka sa Diyos, we put ourselves into danger. Nasa pangangit ka. Amen po? Ulitin ko ang tanong, sino ang nagkasala? Ako. Ikaw at ako. Sino ang nasa binggit ng kapahamakan? Tao. Amen po? Amen. Ano ang kailangan ng mga taong nasa binggit ng kapahamakan? Pray. Ano ang kailangan ng mga taong nasa binggit ng kapahamakan? Pagliligtas. Anong kailangan niya? Nasa bingit na siya ng kamatayan, ng kapahamakan. Magliligtas. Magliligtas. When we talk magliligtas, talking a person. Meaning, magliligtas sa kanya. Bakit? Sino ang nagkasala? Tao. Sinong nasa kapahamakan? Tao. Sino ang naghahanap ng kaligtasan? Tao. At sino ang magliligtas? Tao din. Jesus Tao Dahan-dahanin niyo yung sinasabi ko. Kasi nag-aaral tayo. Amen. No? Avoid of jumping to a conclusion. Tao ang nagkasala. Tao ang nasa binggit ng kapahamakan. Tao ang naghahanap ng magliligtas. Sino ang magliligtas? Tao din. Kaya ang Diyos nagkatawang tao. You know? Kung paanong dinajustify
na ang Diyos na ito hindi nagbiro, na hinubad niya ang kanyang katangian bilang Diyos para abutin ka. Abutin ang tao na nasa binggit ng kapahamakan. Bakit hindi mo kayang makita ang Diyos? Walang pwedeng makakita ng Diyos. Amen. Because of God is powerful. Pure. Power. Pure spirit. Na yung makakakita sa Kanya, mas mamamatay at masusunog. No one can see. Kaya ako nagtataka ko, may mga nagpapatutuo, nakita daw niya ang Diyos. Wow! Hindi yun Diyos. Ano siya? Demonyo yun. No? Hindi siya pinagpala. Extraterrestrial siya. Kasi, biblically, walang nakakita si Diyos. Amen. Sinong propetang kinausap niya, when tumalikod ka, wag mo akong makita, dadaan ako sa tabi mo. Moises? Takpan mo ang mukha mo, kay kung hindi, mamamatay ka. Sino man? Oh, assignment ko yan, next gawain mo na lamin nyo. Hindi lang po tayo asa na ako na lang ang magre-research, no? Kayo din. Di ba mga kapatid? Kaya para abutin tayo na nasa kapahamakan, nasa binggit na, malapit na tayo sa bangin ng kamatayan. Amen. Nagkatawan tao upang tayong nasa binggit ng kapahamakan at kamatayan ay maligtas. Amen. Labang palakpak yan. Sin, the burden of sin, caused to death. Who sin? Sino nagkasala? Tao. Taas kamay ang tao. Siyempre tao yun. So you know what I mean? Everybody read. Worthy of all acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners. Anong sabi ni Pablo sa pamamagitan ni Timoteo? Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Acceptance that Christ Akala ko lahat. Amen. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Amen. Palakpak ba talaga ang sasagot? Amen. Kasi ang pagbasa dito, doon nga hindi lang nilagay, pero sa Tagalog po, mayroon nakalagay na exclamatory. Amen. Ano ba yung dalawang tuldok? Colon. Yung may colon, hindi po yung sa bitoka ha. Okay, so ibig sabihin, you pause for a while. Ulitin ko, sabi niya, totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Amen. Salamat po sa tatlong sumagot. Hindi ko na po uulitin. So yung hindi po sumagot, hindi po sila sanghayon. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Oh, pero kayo doon sa hindi kayo tumang-ayon. Sumangayon. Hindi lang kami nag-amen. Hindi, tatlo lang yung nag-amen eh. Para makatarungan naman ako eh. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Amen. We have to have a good man, a good God, to have a God, a man, to save us. Ano pong naibig sabihin? Kinakailangan nating magkaroon ng Diyos at tao para iligtas tayo. Amen.
God cannot do in direct na makita ka na lang, nasa bingit ka na ng kapahamakan, bigla ka na lang hinawakan. Hinawakan ako ng Diyos sa kwilyo ko. Naligtas ako. Tinulak ako ng Diyos. Naligtas ako. Tinulak kasi mababangga na daw siya eh. Walang ganun, mga kapatid. Unang tao ang nagkasala. Amen po? Amen. Who is the answer to our salvation? Jesus. Anak. Jesus. Sige po. Sa iba, naglalaro yung kanilang narinig na katanungan. Who is the answer to our salvation? Jesus. God. Ang anak ng Diyos. Everybody read. For just as through the disobedience of the one man, all were made sinners. So also, through the obedience of the one man, the many will be made righteous. Damay-damay. Nung nagkasala ang unang tao, damay-damay. Ang sabi doon, all were made sinners. Lahat. Kaya nga sabi ng Bible, ang lahat ay nagkasala. Pero hindi po yun pinamana. Tulad ng nalalaman natin na mayroon tayong minanang kasalanan. What kind of God who made you na ang pwedeng magpamana kasalanan? Hindi natin yun namana. At hindi din totoo nang isinila ako sa mundong ito. Tuwang-tuwa na mayroon na kaagad akong pahid ng kasalanan. Anong kinalaman ko sa kasalanan ni tatay at ni nanay? Kung naglaro sila ng apoy. Na ito yung paniwala ka noon. Anak daw ako sa labas. Bakit may nakita na ba kayong anak sa loob? Bastardo daw ako. Anak daw ako sa pagkakasala. Sa loob-loob ko noon nung bata pa ko na yun. Kung lahat pala ay pwede na lang sana. Anak na lang sa pagkakasala ang lahat. Kasi lahat ng mga anak sa pagkakasala, pugi. May kukontra ba? Mga 1 week pa nga lang ako dito eh. Alam nyo ako, mapakiramdamin ako eh. Hindi yung maramdamin ha, mapakiramdam ako. Kalain mo dito sa banda rito. Dito, basta. 1 week pa lang ako dito. May nag-umpo-umpukan, mga 8 siguro yun, 7. Sabi niya, ang gwapo kaya ng girls. Ako naman, di naman ako kabiglaan para sa akin yun. Kasi since then pa naman, alam na this. Ang susunod niyan, may mga bulong-bulong. May pagkamayabang. Pero yung pagsasabi ng katotohanan, hindi pagyayabang yun. Pagpapatotoo yun. Mas wala namang pangit na nilikha. Amen. In fairness naman yan sa inyo na nagdadoubt sa beauty nyo. Bagayan lang sa iyo. Yan ang nilikha ng Diyos para sa iyo. Huwag na huwag mong kantsawan kung ganyan ang itsura ng ilong mo. O, diba mga kapatid sa Panginoon? Hindi natin hindi yun o. Sinilang ka, nabana mo na kaagad doon. Hindi.
It depends upon your environment. Yung tao binigyan ng laya, binigyan ng will. Ina-abuse ng tao yung karapatan niya. Kaya minsan yung tao nahuhulog sa pagkakasala. Gusto lahat ng tao nagkasala. Pero lahat ng tao nagkasala, binibigyan siya kaagad ni Lord ng pagkakataon na yung kasalanan yun, aminin at pagsisihan. Dahil sa kabutihan ng Diyos, isang tao rin na tingnan mo, yung lahat nagkasala dahil sa pagkakasala, pagsuway ng isang tao. So, also through the obedience of the one man, the word is through the obedience of the one